Pagkatapos ng 1 taon at 3 buwan, narito na ang proposal. Chantel, ipinaayos ko na din kay Dory ang lahat ng mga kakailanganin mo sa pagtungo sa Manila. You have 3 days and 2 nights accommodation sa isang hotel sa Makati. Inabot niya ang mga dokumentong ibinigay nito. Bukas ay nakatakda siyang lumuwas sa Manila para ligawan ang TerraVita Company, isang kumpanya na gumagawa ng mga vitamins at ilang gamot sa bansa. Nakatanggap ang kumpanyang pinagtatrabahuan niya ng imbitasyon mula sa TerraVita na magpresenta ng mga produkto nila. She is working for Meg, isang kumpanya sa Calamba na nagsusupply ng mga botilya na pinaglalagyan ng mga vitamins, pati na rin mga capsule na nilalagyan ng mga tinimplang gamot. Isa rin ang Meg sa mga kinukuhanan ng mga raw materials para sa paggawa ng mga gamot. All their products are straight from abroad, and they are one of the suppliers in the country. She has been in the company for 3 months now. Pagkatapos ng 1 taon ay ngayon lang siya nakapagtrabaho ulit ng matino. Malaking bagay kung makukuha natin ang TerraVita. Chantel, ang balita ay isang malaking company na ang namamalakad dito. I will do my best. Ma'am, paniniguro niya dito. Kaya nga ikaw ang ipapadala ko, nangingiting wika ni Mrs. Meryl Aguilar, ang may-ari ng Meg. You are very good in getting clients, kahit pabaguhan ka pa lang sa amin. Thank you po sa tiwala. Pagkatapos nitong may detalye ang lahat sa kanya ay lumabas na siya ng opisina ni Mrs. Aguilar. Pagkatapos ng lahat ng nangyari noong 1 taon ay napadpad silang magtiya dito sa Calamba, kung saan nakapaghanap siya ng trabaho. Sa lugar na ito ay muli niyang ibinangon ang sarili. Kinabukasan ay maaga pa siyang gumayak patungong Manila. Pagkatapos ng katakot-takot na bilin sa kanyang tiya Rosario ay gumayak na siya sa pag-alis. Kung tutuusin ay ayaw niya sanang matagalan na umalis ng Calamba, ngunit kailangan niya rin ng trabahong ito, hindi lang para sa kanilang magtiya. She now has reasons to strive harder. Pagkatapos masigurong ayos na ang lahat ay umalis na si Chantel. She arrived at the hotel at 10 in the morning. Kung tutuusin ay 2 araw lang naman siya dapat sa Manila, kaya niya nang kausapin ang presidente ng TerraVita sa loob ng 2 araw. Ngunit binigyan siya ng pagkakataon ni Mrs. Aguilar para manatili muna sa Manila, and she will grab the remaining day to buy something for Tia Rosario and for Matthew. She missed him already. Kinaumagahan ay naghanda na siya sa pagtungo sa TerraVita Company. Pinili niyang isuot ang pencil cut na skirt na abot hanggang taas ng kanyang tuhod. She paired it with a pink sleeveless blouse bago niya pinatungan ng cardigan. Ang buhok niya ay itinali niya ng pataas, then she put a light makeup on her face. Bago mag-alas 11 ng umaga ay nakarating na siya sa kumpanya na kanyang pakay. She went straight to the reception area. Good morning, I have an appointment with Mr. Robles. Tukoy niya sa may-ari ng kumpanya. He is expecting me. I am from Meg Company. Nakangiti niyang saad bago ipinakita ang kanyang suot na id. Oh yes, ma'am, we were informed by your appointment with him, but sad to say, Mr. Robles is not yet here. Okay lang, kaya kung maghintay, wika niya sa receptionist. Actually ma'am, you are being reappointed to our new president. Nakangiti nitong imporma sa kanya. Naalala niya ang sinabi ni Mrs. Aguilar na isang malaking manufacturing company na ang humahawak sa TerraVita. Malamang na iyon ang tinutukoy ng receptionist na bagong presidente ng mga ito. TerraVita Company nearly announced bankruptcy few months ago. Kung hindi lang bumili ng malaking porsyento ng stocks ng mga ito ang kumpanyang namamalakad na nito ngayon. With the help of that company ay unti-unting gumapang ulit pataas ang TerraVita Company. Ang bagong presidenteng tinutukoy nito ay malamang na mula sa kumpanyang nakabili ng TerraVita. Nasa 3rd floor po ang opisina ni Sir. You can ask if andoon ka na. Pagkatapos mag-usal ng pasasalamat para dito ay tinungo na niya ang elevator. Pagtungtong sa 3 palapag ay nagtanong siya kung saan matatagpuan ang opisina ng presidente, na agad namang naituro sa kanya ng ilang empleyado na andoon. Naglakad siya palapit dito at nakita niya ang isang babae na nasa mid-30s na. She must be the secretary, sinabi niya dito ang pakay na agad naman itong binigyan ng aksyon. Tumayo ito at linapitan ang pinto ng opisina ng presidente. Nagbigay ito ng babalang katok bago buksan ang pinto. Sir, nandito na po ang Meg representative. Hindi niya narinig ang sagot ng nasa loob. Ngunit nang humarap sa kanya ang sekretarya ay inudyukan na siya nito na pumasok na sa loob. Thank you, wika niya dito bago pumasok. Good morning. Naputol ang pagbati niya nang nakangiti ng mapagsino ang presidente ng kumpanyang kinaroroonan niya. She never expect to see him again, not now, not here.
Mula sa pagkakaupo sa swivel chair ay tumayo ito at tinitigan siya. Chantel, sabi ng baritonong boses, ikaw, so ang Tesoro Company ang ngayon ay nagmamay-ari na ng Terra Vita, he became mas matagumpay. Matamang tinitigan niya si Hector, it has been 1 year and 2 months mula nang magpakalayo-layo siya. Ngunit taglay pa rin ng binata ang katangiang pisikal na kahit sinong babae ay mapapalingon dito, that strong jawline that she remembered hard when he was angry, ang mga mata nito na worry ay naglalabas ng apoy noon sa tuwing galit sa kanya, his perfect nose and his lips, ang mga labi nito na minsan nang umangkin ang labi niya, and more. Agad na iwinaksi ni Chantel ang nasa isip base sa ekspresyon ni Hector ay hindi rin ito alam na siya ang kakatagpuin, he looked surprised. Have a seat, wika nito sa kawalan ng sasabihin sa kanya. Parang may sariling buhay na kusang naglakad palapit ang mga paa niya at naupo sa visitor's chair na tinuro nito, kailangan niyang maupo, she needed something to support her, dahil nararamdaman niyang nanghihina ang mga tuhod niya sa muling pagkikita nila ng binata. Unable to say something ay umupo na lamang siya ng tuwid. Bumalik sa inuupuan si Hector, so, you work for Meg, seryoso nitong tanong, how are you, Chantel? Tumikim muna siya bago nagsalita, kinuha niya mula sa mga doll proposal na inihanda ng Meg Company para dito, here are the proposal that we made, Mr. Tesoro, she said firmly, ignoring what he said. Inabot nito ang binigay niya ngunit hindi binuklat, she got her laptop at binuksan niyon, she was about to start her presentation, alam niyang mataman nitong nakatitig sa kanya, ramdam niya ang mga mata nito na nakasunod sa bawat niyang gawin, but she chose to be formal. Hindi siya pumarito para makipagkumustahan. Ngayong nalaman niya na ito ang kailangan niyang kausapin, ay mas nanaig ang pagnanais niya na matapos agad ang meeting niya dito, at nang makauwi na siya agad, kay Matthew. How are you, Chantel? She heard him asked again. Nakatingin ang mata nito na nakasunod sa bawat niyang gawin, but she chose to be formal, hindi siya pumarito para makipagkumustahan. Ngayong nalaman niya na ito ang kailangan niyang kausapin, ay mas nanaig ang pagnanais niya na matapos agad ang meeting niya dito, at nang makauwi na siya agad, kay Matthew. Kumusta, Chantel? Narinig niyang tanong ulit nito, but she doesn't mind, gusto niyang matapos agad ang pakikipag-usap sa binata. She wondered kung ganoon pa rin ba ang tingin nito sa kanya. His father's mistress. Sa paglipas ba ng mga buwan ay hindi na bago ang tingin nito sa kanya. She was scanning on her laptop and was about to start when her phone rang, hindi niya na sana sasagutin, kung hindi niya lang nabasa sa screen ng kanyang cellphone na ang Tia Rosario niya ang tumatawag. Excuse me, I have to take this, aniya sa binata bago tumayo at tinungo ang parte sa may bintanang salamin ng opisina nito. Hello, sabi niya, sandaling nakinig siya sa nagsasalita sa kabilang linya, ho, bakit bigla niyang natutap ang noo dahil sa sinabi ng tiyahin, worry crossed her face. Saang ospital po, Tia, ngayon lang ho ba, from her peripheral view. Nakita niyang tumingin sa kanya si Hector, nagsalubong ang kanyang mga kilay. Uuwi ho ako ngayon, I need to see Matthew, yes, Tia. Sabi niya bago nagpaalam sa kausap at ibinaba ang kanyang cellphone. Muli siyang bumalik sa visitor's chair na inuupuan niya kanina, nagmamadaling ipinasok niya ang laptop sa loob ng kanyang bag na kanina ay kalalabas niya lang, she looked at Jake na ngayon ay nakakunot noong nakatitig na sa kanya. I am sorry, Mr. Tesoro but I need to go back to Calamba right now, something emergency came up and... So just like that, bigla ka na lang ulit aalis, he said irritatingly, pinutol nito anuman ang mga sasabihin niya, alam niyang may laman ang tanong nito. He is referring sa biglaang pag-alis niya noon, but she doesn't have time to argue with him now, nakatuon ang atensyon niya sa kagustuhang makauwi agad. Look Mr. Tesoro, iiwan ko ang proposal, maybe I can let someone from Meg Company to come para makausap ninyo at may present ito, I just need to. Ngayon lang ako may oras para kumausap ng mula sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo, other companies are waiting, Chantel, paghahamon nito. She couldn't fail Meg pero mas importante nan mapuntahan niya agad si Matthew ngayon, ayon kay Tia Rosario ay nakakonfine ito ngayon sa pribadong ospital sa kanilang bayan sa Calamba. Intindihin mo sana Mia Tesoro, understand, how can you be so unprofessional, we are in a business meeting, napatayo nitong tanong, who is Matthew, he added in a firm voice. Napaangat siya ng mukha dito, hindi niya maaari kung ano ang binabadya ng ekspresyon nito. Siya ay a lover, pasmad nitong dugtong sa sinasabi niya, ganoon ba siya kaimportante para iwan mo ang trabaho mo dito?
He is in the hospital and hindi niya maituloy ang sasabihin. Panic and worry are visible on her face. He's that important, nagtitimpi nitong tanong. We have an important business to discuss. He is more important, buwelta niya dito, he is my everything. Bumalik siya sa pag-aayos muli ng mga gamit niya, alam niyang nakasunod ito ng tingin sa kanya, at hindi nakaligtas sa kanya ang pagtiimbagang nito. He is mad, she knew it. If you will decline our proposal, maiintindihan ko, ako na ang baalang magpaliwanag sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Wika niya bago isuot ang bag na dala. I really need to go. Hindi niya na ito hinintay na makasagot. She headed towards the door and went out of his office. Pagkadating sa baba ng Terra Vita ay nag-abang siya ng taxi, kailangan niya pang bumalik ng hotel to get her things. Ngunit dahil magtatanghali at pa-rush hour na ay nahirapan siyang makapara ng taxi, ang pag-aalala ay hindi mawala sa kanya. Kung maaari lang na dumiretso na siya sa terminal ay gagawin niya na ngayon din. Until she felt someone grabbed her wrist at iginaya siya sa parking lot ng kumpanya, marahas niya itong nilingon. Hector, ano ba? She called on his name irritatingly. Bitiwan mo nga ako, hindi mo ba ako naiintindihan? Pilit niyang binabawi ang kamay niyang hawak nito, ngunit hindi siya binibitawan ng binata, bagkus ay iginaya siya nito patungo sa isang sasakyan, huminto ito sa harap ng isang pulang kotse, must be his car because he opened the door in the passenger's seat for her. Get in, bakit ba hindi ka makaintindi? Bulyaw niya dito. Mahihirapan kang makasakay dito, Chantel, plus the fact na pupunta ka pa ng terminal para makauwi ng Kalamba. I will drive you home. Tigagal na napamaang siya dito. He can't, iyon ang sinisigaw ng isip niya. Hindi niya gustong malaman ito ang tinutuluyan nila. Hindi pwede, pero sa sitwasyon niya ngayon, ang alok nito ang pinaka-convenient. Look, kung talagang nag-aalala ka na sa lalaki mo, you will accept my offer. She got pissed off sa pagkakatukoy nito kay Matthew. Pero Tarna ito, mas mapapabilis kung tatanggapin niya ang alok nito. Bahala na. Without second thought, she got inside his car. A triumphant smile appeared on his lips. Pagkatapos sabihin dito ang hotel na tinutuluyan ay idinaan siya nito doon. Agad na inayos niya ang ilang gamit na buti na lang ay hindi na niya tinanggal sa kanyang bag. Pagdating sa baba ay nag-check out na siya at bumalik sa sasakyan ni Hector. As she got in ay sinabi niya dito ang ospital kung saan nakakonfine si Matthew. Alam niya sa sarili na mali ang ginawa niyang pagtanggap ng alok nito, as much as possible, ay ayaw na niya ulit itong maging parte ng buhay niya, but she has no choice. Ang kalagayan ni Lucas ang nakasalalay at iyon ang importante sa kanya ngayon higit sa ano paman. Tama ito, kakailanganin pa niyang magtungo ng terminal at bumili ng panibagong tiket kung sakali, dahil ang tiket na nasa kanya ngayon ay sa makalawa pa ang biyahe, and she cannot wait that long to see Matthew. Sa buong biyahe ay halos hindi mapakali si Chantel, at alam niyang napapansin yun ni Hector ngunit hindi na ito nagkomento pa. Kung pwede lang ituloy-tuloy na lang nila ang biyahe ay mamarapatin niya. Ngunit dahil tanghali ay kinailangan nilang huminto sa isang fast food chain na nadaanan nila. She saw the disapproval on Hector's face. Alam niyang sa uri ng buhay na meron ito, fast food is not his thing, pero wala itong nagawa nang magpilit siya na doon na lang kumain. Mag-aalas 4 nang makarating sila sa ospital, she looked at him bago lumabas ng sasakyan. Salamat sa paghatid. I know you are a busy person, and I am sorry if I took your time sa paghatid sa akin. She got her things and was about to open the door when she added, "You don't have to come with me inside. I know you have a lot of things to do. Salamat ulit." Tuloy-tuloy na lumabas na siya ng sasakyan nito, ni hindi niya na ito muling nilingon. She was occupied by wanting to see Matthew. She headed to the information desk at nagtanong kung saang silid ito nakakonfine. The moment na nalaman niya ang numero ng kwarto ay dali-daling umakyat si Chantel. She opened the door and walked inside. Agad na tumayo si Tia Rosario mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama nang makita siyang parating. Chantel, ibinaba niya lahat ng gamit na bitbit sa isang mahabang upuan na nasa gilid ng silid bago lumapit sa kama. How is he, Tia? Puno ng niyang tanong. Yumuko siya sa gilid ng kama and kissed Matthew on his forehead, her 5-month-old baby. Bumaba na ang lagnat niya ngayon. Sagot ni Tia Rosario sa kanya, natarante na ako kanina, Chantel, dahil halos ayaw niyang dumide, sabayan pa ng mataas na lagnat kanina, kaya dinala ko na siya dito. She looked at Matthew, unang beses na na-hospital ito at hindi niya maiwasang magpanik. Kahapon, bago siya umalis ay may sinat na ito.
ngunit ipinagpalagay niya lang na dahil sa pagtubo ng ngipin ng bata ang sanhi niyon. This is the reason kung bakit sana ay ayaw niyang umalis patungong Manila, but she does not have a choice. Kailangan niyang magtrabaho para sa kanila, halos 1 taon din siyang natigil sa pagtrabaho dahil sa pagbubuntis niya dito, kaya laking pasasalamat niya nang makapasok 3 months ago sa Meg Company. Pribadong silid na rin ang kinuha ko, Chantel, ayokong isama si Matthew sa ibang may sakit, narinig niya pang wika ng tiyahin. Okay lang, tiya, she answered without removing her eyes to Matthew, face, mas makabubuti nga ho yun, ano ho ba ang sabi ng doktor? Lumingon siya sa tiyahin na ngayon ay nakatayo na sa kanyang tabi but someone caught her eyes, isang balto na nakatayo sa entrada ng pinto na hindi niya naisara kanina. Itinuwid ni Chantel ang sarili and looked at him, hindi niya inaasahan na susundan pa siya nito, she thought he already went back to Manila. Hector, dahan-dahan siyang naglakad papasok ng kwarto, nakatingin kay Matthew, pagkatapos, huminto siya sa mismong dulo ng kama. Care to tell me about this, Chantel? He asked ruthlessly, ang mga mata nito ay naniningkit na nakatitig na sa kanya. Kilala mo ba siya, Chantel? Naguguluhang tanong ni Tia Rosario habang pinaglipat-lipat ang paningin sa kanilang dalawa ni Hector. Maaari niyo ho ba kami iwan muna, Tia? Magalang niyang tugon dito. Okay ka lang ba dito? Nag-aalala pa rin itong tanong. Oh, maagap niyang sagot, ako na ho muna ang bahala dito, magpahinga na ho muna kayo. Oh siya, uuwi na muna ako para makadala ng hapunan para sa inyong mag-ina, ngunit tawagan mo ako kung ano at ano paman, bili nito bago tinapunan ng nang-uusisang mga tingin si Hector. Tumango si Chantel, opo, tiya pagkakuha nito ng petakas sa ibabaw ng bedside table ay tuluyan na itong lumabas at inilapat ang pinto pesara. Naiwan na lamang sila ni Hector sa loob ng silid and again, she felt like suffocated with him, nagmistulang masikip ang silid dahil sa presensya nito, he is still the intimidating man that she happened to meet last year. Do I still need to ask who he is? Dumadagundong ang tinig nitong tanong. Ibinalik niya ang tingin sa anak, she cannot find the right words to say. Sagutin mo ako, Chantel, anito at bahagyang tumaas ang boses. Ano ba, Hector, magigising mo ang bata, paangil niyang sagot dito at marahang tinapik-tapik ang binti ng anak na bahagyang nagising dahil sa tinig ni Hector, for a moment, nakita niyang bahagya itong natigilan dahil sa ginawa, nang unti-unting nakabalik sa pagkahimbing ang bata ay sa kanya ito sinagot, he is Matthew, mahina niyang sambit, siya ay 5 months old, he is my son.